Hindi po ako nakatanggi kasi pag hindi mo siya napagbigyan, parang tinasabi niya na pagsabayin ko na kayo ng amo mo. Ano yung pakilala nga niya, taga Siquijor siya. Tapos, ang pagkasabi niya sa akin, yan, marunong siyang magkulam. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Medyo nababahala lang ako dun sa mga sinasabi ng iyong kausap na kung saan ay kukulamin at papatayin daw kayo. Opo, yun nga po. Kaya ako pinangunahan ng, hindi po ako nakatanggi kasi yun lagi ang ano niya na pag hindi mo siya napagbigyan, parang sinasabi niya na doon sa boy ko, gusto mo pagsabayin ko na kayo ng amo mo. Sabi niya ganun. Kasi yung boy ko, jowa niya. Paano mo po ba nakilala itong si Joy? Dahil po kay Edgar, tumatawag po yan siya. So dahil sa boy mo na si Edgar, Opo. tama ba? Sinasabihan niya itong si Edgar na kung hindi man ikaw makapagbigay, si Edgar at ikaw ay babalikan niya. Gusto niyo daw pagsabayin ko na kayo. Kailan mo unang narinig yung pangalan ng Joy? Mga November siya September. Tapos kailan mo unang nakausap itong si Joy bago nanghingi ng pera? O nung nakausap ka, pera ka agad hinihingi? Hindi po, tumatawag po yan kay Edgar. Tumatawag po siya kay Edgar. Tapos, noong una, hindi naman po ako nakikialam sa kanila. Tapos one time po, November, sabi niya, pwedeng ihiram mo muna ako sa amo mo ng 1,000. Sabi niya gano'n. Babalik ko December. Kasi ang alam ko po, may apartment silang paupahan. Okay. Anong sabi naman ni Edgar tungkol dito? Kausapin mo daw si ate. So, yun na yung start na kinausap niya ako. Pakilala nga niya, taga Siquijor siya. Tapos, ang pagkasabi niya sa akin, yan, marunong siyang magkulam, oras lang, gano'n. Ni minsan, never dumaan ito kay Edgar, tama? Opo, Saan daw nakilala ni Edgar ito? Facebook. Bakit naman kayo ma'am parang na ano yung loob niyo na talaga magbigay? Maganda po siya makipag-usap, sir. Tapos hindi talaga ako nag-scammer siya. Kasi malinaw po siya pag yun nga, mayroon naman siyang business. Anong klaseng business na meron siya? Buy and sell po ng sasakyan. Tapos yun nga, may apartment. Tapos one time, nagbenta daw siya ng isang bahay worth 3 million. Sabi ko, bakit ka nangungutang? May pera ka naman. Ayun nga daw, inapuhunan dun sa mga sasakyan. Ang nakikita ko dito ma'am, mukhang experience na tong tao na to eh. I don't know kung kasabot si Edgar or what. But kung tutuusin mo ma'am kung paano kanya kausapin, kung paano kanya hikayatin na payagan siya na mangutang sa'yo and at the same time may pagbabanta, talagang may script na siya. So doon sir sa mga binigay ni ma'am na mga images, for example, yung mga Facebook, and then yung mga image po ng isang lalaki doon sir. Yung isa po nakalock eh. Kung titingnan po natin yung isang image po na binigay doon ni ma'am, is parang grab photo lang po siya ng isang Facebook profile ng isang vlogger sa Jeddah. Sir, since sir meron pong involvement po ng mga bank transfer sir. So, ang currently sir, ang ginagawa po natin is pinaprocess na po ito ng financial investigator natin. Kasi pwede po siyang possible violation po siya kasi ng estafa in relation to section 6 naman ng RO 175. Okay. So kung papasok po siya sa APASA law natin sir, kasi most likely there's a possibility na baka ginamit lang kasi yung GCash po, kung ano man po yung bank transfer po na ginamit natin. Basically kasi meron pa nga pagkakataon na talagang itong mga predators na to ang gagaling para mag-convince, para sabihin na totoo yung gagawin nilang panggigipit na sasabihin kukulamin. Pero siguro mother, unang-una isipin mo, hindi mo nakita mo ba yung babaeng ito? Dahil kasi kung nakita mo ito, more or less din sasabihin natin, totoo talaga yun ang hihiram sa'yo. Paano kung nakakausap mo lang sa telepono, baka hindi naman totoong girlfriend to, baka kapatid lang, o kaya naman mismo yung empleyado mo merong kinakausap para kakuntsaba na makakuha ng pera dahil alam na may pera ka. So at this point siguro Carl, napakahirap para sabihin natin na mababawi pa yung pera na yan, pero kung nag-undergo ng depression si mother, sige, okay lang na papuntahin mo dito nang matulungan natin for counseling purposes na maintindihan niya na hindi na dapat maulit itong mga bagay-bagay na ganito, lalo na siguro naniniwala ba siya sa kulam. Then,
Nay, sana kung nangyari yan noon, hanggang ngayon merong na nangyari sa iyo kung talagang totoong nakulam ka. Ma-explain ko lang din, doktora, no? Itong babae din pala, parang may full script na siya. Meron na siyang establishing trust. Yun ang unang point na ginawa niya. Na sabi niya, may ginawa daw siya na bahay na parang paupahan ng 3 Apartment. million. May mga umanibyo na buy and sell daw ng mga kotse. Ngayon, dahil daw marami siya mga puhunan sa negosyo, kailangan niya daw ng dagdag puhunan. Which is yun daw mga inuutang dito kay ma'am. So parang kinalalabas, parang nag-invest siya dun sa tao without any assurance. So, doktora, ano pong masasabi muna natin doon? Okay, unang-una, Nay, alam mo, pag meron pangungutang na ganyan or pag-i-invest, importanteng meron tayong dokumentong pinanghahawakan. Kasi kung wala tayong dokumento, talo talaga tayo kaagad. Pangalawa, Nay, kung bumalik man yung empleyado mong dati, syempre, alam mo, it is a way para sabihin natin kay kasabot siya o hindi, para palalabasin niya na wala siyang kinalaman tungkol sa ginagawa nung nangutang sa iyo. Masabi ko lang, in regards doon sa nangyari sa iyo, mag-iingat po tayo. Kahit man kakilala natin, kahit hindi natin kakilala, kahit sino mag-iingat. Marami pong lumapit din sa amin, mistulang kapatid, pinsan, bayaw o kung ano man, tinakasan ng bilyon halaga ng pera dahil lang doon sa usapin ng pera ay parang wala na yung umano'y kapatid, pinsan. Naintindihan mo yun, ma'am? Opo, sir. Kasi baka bilang mamaya, ma'am, ako naman nagdududa kasi yung parang pagpasok ng tao na si Edgar. Hindi naman sa pangano kasi pumasok sa June. Tama ba? Ano po, sir? Si Edgar po kasi yan. Hindi, ma'am. Makinig ka muna. Okay po. Okay? So, June, pumasok si Edgar. Tapos, mga bandang November. Hindi kaya sinimulan, i-profile ka muna nitong Edgar kung posible ka ba maging prospect. Hindi po ba? Kasi may pwesto ka ng mga alak at soft drinks. May kita ka naman na desente. Opo. Hindi ba po ba? Hindi biro ang puhunan ng soft drinks at alak. Alam mo yan kasi mga produkto yan na binibenta mo. So, yun lang mga akin na huwag natin i-dismiss din ang tao kasi hindi mo makikilala itong umano'y si Joy, hindi dahil kay Edgar. So, siguro, hindi naman sa nagkakaroon tayo ng paninisi or kung ano man, magsisilbi itong aral, ma'am. But of course, we'll do our best to coordinate with the law enforcement agencies para makatulong sa'yo na matrack yung tao niyo. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.